Lumaliwalas, para lumiwanag ho yung simbahan. Nang dumating ho siya. May dalang swerte din para sa akin to. Bihira ako tumanggi. Nitong Biyernes, tumayong ninong si Edu Manzano sa anak ng isa sa mga contestant ng kanyang programang Asartalo. Hindi na umabot sa ikapito o huling tanong ang contestant na si Angelo Nalupa. Kaya't consolation prize na 25,000 pesos ang naiuwi nito. Bukod sa cash, may tinatawag na Dude's Goods o wish ng isang contestant na ipinagkakaloob ng programa sa mga hindi pinapalad na manalo. Ibinibigay namin kung ano yung kanilang mga kahilingan, kung kakayanin. Minsan may mga humihingi ng cellphones, minsan may mga humihingi rin pati mga bagay, from groceries to whatever, no? Binyag para sa kanyang anak na si Marian Kate ang hiniling na Dude's Goods ng pintor na si Angelo. Kung hindi po sa Asartalo, baka ho hanggang ngayon. Kumakain ho, pokpokan po talaga. Para po mabinyagan ho. Pero hindi ko po in-expect na mabibinyagan po kasi siya agad. Ang inano po talaga sa Pasko ho. Pero ngayon napaaga. Napakalaking salamat po. Matapos ipaalam ng programa, nasasagutin ito ang binyag na mag-iisang taong gulang ng anak ni Angelo. Hiniling na rin itong maging ninong ng kanyang anak si Dudes. Napakalit na hinihingi, konting oras lang ng buhay mo. So, pagkat mahirap hanapin, ilagahan ko yung pag-alis just to make sure na makarating ako on time. Dahil isang karangalan na ikaw maimpita maging ninong. Hindi ko naman na gano'n ang mangyayari. Talagang, lalo na po, dumunga po siya sa simbahan, pagpasok niya lang pa, lumaliwalas, para lumiwanag ho yung simbahan. Nang dumating ho siya, talagang iba ho . Yun ang nakakagaang ng puso, knowing na nabibigyan mo yung kanilang mga hinihingi. Since bahagi po ako ng programa, we felt that maganda siguro yung gulatin din na kinol na rin natin yung kanyang hinihingi. Surpresa din kay Angelo ang regalo ng kanyang kumpare sa kanya at sa inaanak nito. First time ko lang din ho na mabigyan po ng mga regalo. Gaya po nito, relo na to. Sosot ko na ho. Nagsabi po siya, sa'yo na yan. Kaya talagang okay na ho. Sa akin na ho. Binibigyan ko na ng cash Kasi nang sa ganun either iipunin na para sa kinabukasan ng bata or isang magandang simula para tulungan silang maitawid yung kasulukuyang kinatatayuan. Kwento ni Dudes, tila may dalang swerte sa kanya ang pagkakaroon ng partisipasyon sa ganitong okasyon. May dalang swerte din para sa akin to. Bihira ako tumanggi. Siguro may 11. Either nagninong ako o naging sponsor ako sa kasal. So, umabot ako ng Zamboanga, dahil sa pagiging ninong. I take it very, very seriously kapag ako ginagawang ninong. Parang gusto talaga kasi sa kanya ng kandila ako Dudes, more power and God bless you all. Galingan nyo. Sana marami pa ako kayong matulungan. Hindi lang po ako. Alam ko, marami rin pong, mas marami pa pong darating na biyaya ako sa inyo. Yung Asartalo, misnomer yun hindi naman talagang asaran Tayo, good-naturedly, in a humorous manner, nag-aaliw nga tayo ng tao. At the same time, nabibigyan sila ng magandang pagkakataon kung saan maaring manalo ng malaking pera. So, yung sa atin, kaya nga is Asartalo, pero lahat panalo. Importante is to make the television and movie industries a viable part of the economy. Mas kilala siya bilang anak ng hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Jr. at ng Queen of Philippine Movies na si Miss Susan Roses. Ngayon, bahagi na siya ng administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino. Meet Mary Grace Paula Manzares, ang bagong chairman ng MTRCB. So anong reaction mo unang-una nung malaman mo ikaw nang papalit kay LaGuardia? Siyempre, alam mo, sa totoo lang, Tito Ricky, talagang nagulat ako kasi may tumawag sa akin na news reporter at bine-verify. At imbis na masagot ko siya pa tinanong ko, sigurado ka ba? Saan mo nabasa? So, siyempre natuwa ako, pero
mas lalo din akong napaisip kung ano na mga dapat gawin dahil napakadaming mga transitional things na dapat ma-accomplish bago ka maka-assume. Mga haka-haka na may grupo na naglabi para ma-appoint ka. Oo. Sa tingin ko naman, hindi naman natin dinedenay na openly, at ako'y nagpapasalamat na si Senator Jinggoy, isa sa mga nag-endorso sa akin, kasama na din ang Directors Guild, ang Actors Guild. A mother of 3, nag-aral ng development studies sa University of the Philippines, Manila si Grace. At nagtapos ng political science, major in government and political theory sa Boston College. Ano yung una-unang gagawin mo as MTRCB Chief? Nais po namin na maglagay dyan ng mas maraming miyembro na galing talaga ng industriya. It's not just reviewing, it's trying to figure out how we can help the economy become better. So, ang aking layunin ay mapalapit ang MTRCB sa industriya at lalong-lalo na makatulong sa ating ekonomiya ang industriya ng pelikulang Pilipino at ng telebisyon. Since FPJ's failed presidential bid in 2004 and his eventual demise that same year, marami na ang humihimo kay Grace na pasukin ang mundo ng politika. 2013, may balak pa bang pumasok sa politika? Sana. Pero siguro, 2013, sa ngayon hindi ko pa naisip. So anong reaction naman ni Susan nung ma-appoint ka? Siyempre masaya siya, hindi naman siya naglulundag. Pero meron siyang smirk na parang, ihanda mo ang sarili mo. At malaking hamon yan. Grace, kung buhay kayo si The King, si FPJ, papayag kayo siyang tanggapin mo itong appointment na to? Or may trabaho to? Siguro kung buhay siya, baka hindi ako aabot sa ganito dito eh. Kasi kung buhay siya, mananatili ako sa Amerika siguro. Pero kung may ginagawa akong positive for his industry, I hope wherever he is, he'll be happy. Manay Lolit Solis, pangalan pa lang, nakakasindak na. Nakilala natin siya bilang isang showbiz columnist, talent manager, showbiz talk show host, harbatera, taklesa, mahilig bumati. At ngayon, si Manay Lolit TV commercial talent na. Taray, di ba? Lumelevel na si Manay, ha? Live ngayong hapon sa Star Talk TX. Ang kinakareer ang pagiging TV commercial talent. Manay Lolit Solis, live! Ano ba naman to? Kanina ini-interview ko si Trudis Liit. Ngayon naman si Trudis Gilit. Gilit po ito. Alam niyo yung gilit pag ganon. Ano? Bodeded? Hindi, nanganaga. Hindi. Ito seryoso po to. Lolit, napanood ko na yung commercial mo. Anong feeling mo na may TV commercial ka na first time mo tong maging talent sa TV, hindi ba? Oo. O anong feeling mo ngayon? Siyempre, bongga, no? Feeling honored ka, part ka ng Cebuana Luwilier Pawn Shop. O, diba? Hindi kaya naghirap na yung Luwilier ngayon sa mga naharbat mo? Ano pa? Balak pa lang nila ibigay sa akin. Itong tanong ng bayan paano ka napapayag ng Cebu Luwilier na maging parte ng campaign nila? O paano mo napapayag? O baliktad naman, ang Cebu Luwilier, nakuning kanilang talent. Ano ba ang istorya talaga dyan? Alam mo, siyempre, kailangan nila ng isang katulad ko, diba? Aba. Bongga, kontrabida. Kaya nakita nila ako at inalok ako. Siyempre, get la ko agad. Sayang yun. Cebuana Luwilier yun, no? Okay. Eto na. Kumusta naman yung shooting nyo nung TV commercial with... ang dami mo kasama si Sarah Geronimo, si Gladys Reyes, Celia Rodriguez. Kasama mo dyan. Abel Level. Kaya nga Anong nangyari? Siyempre, saya ako. Alam mo bang paborito ko si Sarah Geronimo? Bakit? Uy, bakit? Oo, Bakit? kaya nga, di ba, type na type siya. Kaya nung nalaman ko kasama ako doon, wow, kahit na libre, gagawin ko. Aba, iba Pero ka din, binayaran iba ako. ka rin. Hindi, sana tatanungin ko magkano yung talent fee mo, pero Wag wag na. Wag na, okay, okay. Aside from your TV ad dito sa Cebuana Luwilier, meron ka rin daw billboard. Mga kaibigan, pakinggan nyo, billboard sa EDSA. Hindi ka naman rich, Lolit. Siyempre, no? Hindi kagaya ni Boots, pinipilit sarili niyang magka-billboard. Ako binigyan ng billboard. Ayan, nagagawa. Ayan, di ba? Ako nagkaroon ng billboard. Oh, hindi. May kakaiba dito sa billboard na ito, mga kaibigan. Ito yung tinatawag nilang interactive billboard. Bagong ideya yun Pwede bang paliwanag mo sa amin yun? Ano ibig sabihin nun?
Ang ibig sabihin nun, Patay ka na. Hindi ba ko yung tanong? hindi ko na alam, di ba? Patay Ang na. bang ganito, sa Hindi. oras namin, Oo. mga kontrabida at doon sa LED, billboard Oh, na yung LED, ano, sabihin nyo, oo, oh, yeah. oh, Pag sa may TV, nag-text, may mangyayari sa amin. Aha. I-try nyo pa, mapadaan kayo sa EDSA, sa Guadalupe Northbound side, sasagot na lang sa tanong na, galit ka ba sa serbisyong kontrabida? Okay. I-text mo ang Y, Letter Y. tapos 2653 for Smart and Sun at 2948 for Globe. Oo. Makikita nyo, maluloka kayo. Ayun. May mangyayari sa mga kontrabida, gano'n. Oo. Madided. Ayun. Madided, oh. Kaya interactive. I'm sure, Lolit, gusto mong batiin ng Cebuana Siyempre, no, alam mo naman Sige, ako, Sip ngayon, Sip. libre ka. Oh. Banata mo. Hi to Ron David, Aba? Marisa Angkog, at John, eto mayaman. Oh. John Henry Luriel of Cebuana Ay, Luriel. John. Uy, Yan. Anak yan ni Ambassador, di Yan ba? ang asawa ni Bea. Bea. Oh, di ba? Si Angela Mendoza, Gracia Binesa, Myra Carabello. Aba? Ano to? Ano pangalan niya? Si Poma. Hindi. Poma. Poma. Malantik. Malantik Kilala ko and yan. Ria Dute of YSR. Oh, YSR. YNR. YNR. YSR. Ikaw. Basta si Buana Lewilier, alam na alam ko. Okay. Pag ini-interview pala ito, ninenervyos. Nga, Oh. basta kay Papa Ron David. Oy, kumusta mo naman kami ni Labot sa Cebuana? Luwelier, okay. Kailangan bigyan kayo ng mga alahas Oh, sa Pasko. oo, sa Pasko. Oo. Okay. Gold. Mga kaibigan, thank you. Abangan nyo po yung billboard ni Lolit na dito naman sa side ng GMA. Oo. Yan ang pangarap mo, alam ko eh. Thank you sa GMA. Okay. Lalagyan na. Napilitan nilagay ang billboard natin. Okay, mga Hindi, oy. Mga kaibigan, ito pa, mga dapat yung abangan sa Star Talk TX. Thank you, Lolit. Later pa, dating sexy star na isa ng byuda na masukan sa ibang bansa, matustusan lang ang 2 anak. Next na, totally exposed. Maricel Morales, hangad na muling makita si Pangulong Aquino na nalink sa kanya noon. Sobrang humble din siya. Tsaka yung walang ere. Star Talk PX! This portion was brought to you by Cebuana